Magandang gabi mga ka-horror. Mapapanood na naman natin ang isang kwentong kababalaghan tungkol sa lugaw na di umano'y kinakain ng isang dalaga upang mapanatili ang kanyang kakaibang katauhan. Dito lang yan sa kwentong kababalaghan. Bago tayo magsimula mga ka-horror, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, ay i-click mo lamang ang subscribe button at notification bell para wala kang mapalampas ng mga kwentong kababalaghan. At kung magustuhan mo ang kwentong ito, ay pindutin mo na ang like button at simulan na natin. Sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Capiz, may isang dalagang babae na nagngangalang Maria. Si Maria ay kilala sa kanyang taglay na kagandahan at kabaitan, ngunit nababalot ang katauhan nito ng kababalaghan dahil sa pagiging isang aswang. Ang pagkakaiba ni Maria sa ibang aswang ay hindi ito kumakain ng tao, at ang hilig nito ay pagkain ng lugaw kung saan doon niya ay sinasahog ang mga karne pag siya ay nagluluto nito. Isang tahimik na gabi, may matandang babae ang dumating sa baryo. Siya ay isang manggagamot na nagngangalang Aling Iska. Nang marinig ni Aling Iska ang tungkol kay Maria, ay dali-dali itong tumungo sa kanya. Maria, bakit ang hilig mo sa lugaw? At araw-araw mong kinakain ito? Tanong ni Aling Iska. Upang mapigilan ko ang aking katauhan, ang pagiging aswang ko, ani ni Maria. Nang marinig ito ni Aling Iska, nagpasa siyang tulungan si Maria. Maria, meron akong paraan upang mawala ang pagiging aswang mo. Gusto mo bang subukan ito? Hindi ho ba delikado iyan, Aling Iska? Makinig ka sa bawat tuturo ko sa iyo. Sambit ni Aling Iska. Nang sumunod si Maria sa mga sinabi ni Aling Iska, may naramdaman siyang pagbabago sa kanyang katawan. Ngunit may isang bagay itong hindi niya maiwasan, ang magkatay ng hayop at ilagay sa lugaw para maging sahog. Unti-unting nakapamuhay ng normal si Maria sa araw-araw. Naisipan niya na magtayo ng lugawan sa kanila at magbenta nito. Isang araw, habang abala si Maria sa pagluluto ng lugaw, may isang binatang dumating sa kainan ni Maria. Siya ay taga-syudad at tila may hinahanap. Nagtungo ito sa lugawan ni Maria upang kumain at magtanong na rin kung saan ang bahay ng kanyang kamag-anak na tila ba siya ay naliligaw. Magandang araw po. Alam niyo po ba kung saan ang bahay ni Lolo Juan? Tanong ng binata. Nang lumingon ng dalaga, agad nabighani ang binata sa kanyang kagandahan. Ay oo, sa kanto lang ang bahay ni Lolo Juan, sagot ni Maria. Paulo pala ang pangalan ko. Pwede ba akong maka-order ng lugaw, ng special? Napangiti ang dalaga at animoy nahihiya sa binata. At inabot na ni Maria ang lugaw sa binata. May kalamansi ka ba na naitabi? Kinuha ni Maria ang kalamansi at hiwain upang ibigay sa binata. Ngunit ang binata ang nag-insist na siya ang maghiwa nito. Nang naghiwa na ng kalamansi ang binata, nahiwa ang kanyang balat upang ito ay napasigaw. Aray! Pasensya na, hindi ko sinasadya. Habang pinupunasan nito ang kanyang sugat, animoy may kakaibang naramdaman ang dalaga. Agad itong lumapit at tumulong sa paglilinis ng sugat. Si Maria ay puno ng pagnanasa sa dugong nakita at naamoy niya, at hindi ito mapakali. Pinilit nitong kinalma ang sarili upang hindi mahalata ang kanyang sikreto. At nagtungo na nga si Paulo sa bahay ng kanyang lolo, at masaya itong ibinahagi ang pagkagusto niya sa tindera ng lugaw. Lo, kamusta? Ang tagal ho nating hindi nagkita. Ito muna ako habang nag-aantay pa paalis ang barko.
kamusta ang buhay sa Maynila? Nag-asawa ka na ba? Tanong ni Lolo Juan. Ay, wala pa huklo. Maayos naman ang buhay ko sa Maynila, pero masarap balikan ang nakasanayan kong buhay dito sa probinsya natin, ani ni Paulo. Ay, apo, nakakain ka na ba? At ipaghahain kita. Wika ni Lolo Juan. Nakakain na po ako, Lo. Sa katunayan na, doon ako kumain sa may magandang babae na nagtitinda ng lugaw. Doon sa may kanto? Ani ni Paulo. Ay, kay Maria. Oo, masarap nga ang lugaw na binibenta ng batang iyon. Ngunit pag-iingat ka, apo. Usap-usapan na may lahing aswang ang dalagang iyan. At kaya't walang may lakas ng loob na manligaw at wala pa itong asawa hanggang ngayon. Ay, kagrabe naman kay ka-judgmental, Lo. Ang ganda ni Maria. At uso pa ba ang aswang sa panahon ngayon? Panay cellphone na tayo. At kahit mga unggoy nga ay nagtitiktok na. Biro ng binata. Ay siya, kung hindi ka naniniwala, ikaw ang magpasya. Paalala ng lolo. Nga pala po, sa kabilang kwarto ang tulugan mo. Naihanda ko na ang mga gamit mo pang tulog doon. At ikaw ay lagi magdarasal ha, bago matulog. Maraming salamat po, Lo. Sambit ni Paulo. Habang gumagabi, naisipan ni Paulo na magpahangin sa labas at namataan si Maria na papauwi. Sinabayan ni Paulo si Maria hanggang sa makauwi ito sa tahanan ng dalaga. Maria pala ang pangalan mo. Bagay sa maamo mong muka. Natawa lang ang dalaga sa sinabi ni Paulo. Kumain ka na ba, Paulo? Gabi na. Baka gusto mong dito na maghapunan. Pagluluto kita ng espesyal na ulam. At masayang nagtulungan nga ang dalawa upang makapaghanda ng hapunan. Mahinain ang dalaga na inumin o kakaiba sa mata ng binata. Maria, ang sarap ng mga niluto mo. Mukhang mapapadalas ang pagkain ko dito sa tindahan mo neto. Pero, nais ko lang malaman kung ano ang inumin na hinanda mo. Pagtataka ng binata. Espesyal yan, para sa mga bisita na pumupunta dito sa bahay. Dahil sa nasarapan si Paulo sa luto ni Maria, hindi niya na ito naalintana ang inuming hinanda nito. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na si Paulo kay Maria. Habang naglalakad papauwi si Paulo sa kanilang bahay, tila may nakita siyang bakas ng dugo sa kanyang kamay at tila napaisip ito kung saan ito nakuha. Lo, andito na ho ako. Oh, nakakain ka na ba? Paghahain na kita. Nagpakain po si Maria kanina. Inimbitahan niya akong kumain sa bahay niya. Sobrang sarap niya magluto. Ganun ba? Ingat lang, apo ha. At baka mapahamak ka bandang huli. Hindi yan, Lo. Sa pogi ng apo mo. Tsaka mabait si Maria. Alam kong hindi ako mapapahamak sa kanya. O siya, sige apo, matulog ka na at samahan mo ako bukas sa bukid. Kinabukasan, nagtungo ang magnoro sa bukiran upang mag-ani ng mga pananim. May mga usap-usapan na naman sa baryo na nagkakamatayan na naman ang kanilang mga lagang hayop na wakwak ang tiyan. Ayaw magsalita ni Lolo Juan tungkol sa mga nangyari dahil may kutob itong si Maria ang may gawa. Bumisita si Paulo sa tindahan ni Maria at umorder ng lugaw. Gulat na gulat ito sa dami ng lamang loob na sahog nito sa lugaw na kanyang in-order. Napaisip siya kung totoo kaya ang sinabi ng kanyang lolo at ang mga tao dun sa may bukiran tungkol kay Maria. Dahil sa pagkagusto ng binata kay Maria, madalas pa itong bumisita at kumain sa tindahan nito. Isang gabi, bumisita ulit si Paulo sa bahay ni Maria upang manligaw. Dahil sa sarap nito magluto, napaibig nito ang binata. Maria, pwede ba tayong kumain sa labas para mas makilala pa natin ang isa't isa? Sigurado ka ba sa nais mong mangyari, Paulo? Sigurado na ako.
Ngayon ko lang naramdaman ito at ayaw ko nang palagpasin ang pagkakataong ito. Dahil sa respeto ni Paulo sa kultura ng probinsya, inantay ng binata na sumagot ng oo si Maria at ikinasal nga sila. Lahat ng taong imbitado sa kasal ay hati ang nararamdaman dahil sa balitang may lahing aswang ang dalaga. At dahil sa hindi naman sila nakakabalita na siya ang may gawa ng mga namatay na alagang hayop sa bayan, kaya't nakisama sila sa kasiyahan. Dahil sa nag-iisa lamang si Maria sa kanyang bahay, nagpasya na rin si Paulo na doon na manirahan. At sa unang gabi nga ng mag-asawa, halatang masaya ang dalawa sa isa't isa. Ngunit napansin agad ni Paulo ang kakaibang pagkatao ni Maria. Lagi itong nawawala sa gabi at hindi nito alam kung saan nagpupunta. Isang madaling araw, bumangon si Maria at wari dahan-dahan umalis sa kwarto at umalis ng bahay. Sinundan ni Paulo ang asawa kung saan ito papunta at nakarating nga sila sa kakanghuyan. At doon, nasaksihan ni Paulo ang lihim ni Maria. Natakot si Paulo na kumprontahin si Maria, kaya bumalik ito sa kanilang bahay na parang walang nangyari. Doon, naalala ni Paulo lahat ng mga sinabi ng kanyang lolo at ang mga tao sa bayan na itotoo nga ay siya ay aswang. Dahil sa nanaig ang pagmamahal nito sa kanyang asawa, tinutulungan niya ito na makapamuhay ng normal sa kabila ng takot at pangamba na baka isang araw siya ang isahog nito sa lugaw na niluluto nito.